Okay, so hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ito na yung part 2 nung SSS email discussion and explanation. So, part 2 na to. I hope natapusin niyo itong video na to para sa karagdagang kaalaman. So, let's go! Okay, so yung first email natin is about maternity notification. So, kapag nagpasa kayo ng maternity notification, ito yung isasend sa inyo ng SSS. So, may transaction number siya. Yung transaction number na yan, naka-indicate din yan doon sa SSS members account. Naka-ano din siya doon. Ganyan yung marireceive yung email sa MAT1. Next naman, okay, so yung next, nasabi dyan, decline ang kanyang maternity benefit due to the following reason. Delivery date is within 6 months from the date of separation from last employer. So, yung meron kasing 6 months na ini-indicate si SSS na kapag nag-resign kayo within those months is kailangan niyo pong magpasa ng certificate of non-cash advancement. Ayan, employed po kayo nung nagpasa kayo ng maternity application. So, obligado po kayo na magpasa ng certificate of non-cash advancement from your previous company para malaman po ni SSS kung hindi kayo nakapag-advance sa kanila. Kasi maaaring madoble yung makuha niyo. So, possible it might give you a problem. So, ayun yung isang requirements na hiningi, kaya siya na-decline. Tapos, PDF file of child's birth certificate. Ayun. So, dalawang kailangan, PDF file ng birth certificate and then yung certificate of separation and non-cash advancement. Ayun, yung wala kang nakuhang advance dun sa previous employment. Yung next email naman is about, ayan, decline ang kanyang maternity notification due to the following reason. Kulang siya ng requirements, birth certificate or death certificate from LCR. Pwede rin naman yung PSA kung meron na. And maternity notification kasi hindi siya nakapagpasa bago siya manganak. Ang alam ko pagka ganun, hindi ka nakapagpasa, yes, mag-send ka ng letter of explanation kung bakit hindi ka nakapag-submit ng maternity notification bago ka manganak. So, pero i-ask nyo po yun. Baka bago na yung nila, requirements. Okay, next. So, yung next email natin, ang sabi, affidavit did not indicate that no advance payment was given. So, decline na naman ang kanyang maternity notification yan. So, doon sa affidavit niya kasi, hindi sinabi doon na wala siyang nakuhang advance payment. Kasi, di ba kung employed ka, nakapag-advance payment ka ng inyong maternity, may nakukuha ka kagad from your company. Okay? So, hindi niya in-indicate yun. So, possible ulitin niya ulit yun. Kasi kailangan po, naka-indicate na hindi ka nakakuha ng advance kasi possible madoble, diba? Magiging problema yun. Kaya, yun yung kailangan niya. Next. Alright, ito naman, email na to. Kapag nag-submit ka ng maternity notification, ito yung isasend sa'yo ng SSS. So, successfully na siya na maternity notification. Meaning, okay na yan. Sa step 2 ka na, disbursement account enrollment module ka na o yung DAEN na sinasabi. Okay? So, ayan muna mga ka-SS. Sa susunod na po yung ibang mga email na medyo komplikado. Kaya, abangan nyo po yung part 3. Medyo mahaba na kasi yung red. So, I hope na nakaabot kayo dito sa time na to. And, sana natulungan ko kayo
yung mga email pala na to ay galing dun sa page ng SSS Matben. Kinukuha ko siya doon kasi nagtatanong po yung ibang mga ka-SS natin dyan kung ano yung gagawin dyan. So, ayun. I hope na mapanood nyo to. And please like, share, and subscribe for more videos. Like for part 3. So, ayun. Thank you guys. Thank you guys. So, see you on the next vid. See you on the next vid. Bye! Sinasabing successfully submitted yung okay, see you next time. So, yung next email naman, ayun, decline, kasi nagagano, kulang siya, birth certificate, at saka, or yung death certificate po ng, wait, tingnan ko, kailangan po ng affidavit of